beloved Boss Mike Cervera. Bakit ho takot na takot si Sara Duterte dito kay Ramil Madriaga? Mukhang hindi lang sa confidential fund tumiba-tiba si Sara Duterte. Baka ho, eto, tingnan nyo mga kababayan ko pakinggan ho natin pasok. President Sara Duterte sa hiling ng ilang kongresista na ipasabpina kanyang SALN at Mm. bank records. Pati na rin sa hiling na ilipat sa kustodiya ng Kamara mga manibagman na si Ramil Madriaga. So napabalita ito Sabi rito, VP Sara Duterte tutol na ipasabpina ang kanyang SALN at bank records. Bakit ho natatakot? At bakit tinututulan din ni Sara Duterte na itong si Ramil Madriaga ay tumistigo laban sa kanya? 'Di ba? So ngayon, mga kababayan ko, ano ho ba ang problema kung ipasabpina ang kanyang bank records kung wala naman tinatago? Kayo, mga kababayan ko, kung wala naman kayong tinatago, bakit kayo matatakot? Katulad ng mga 18 Marines, mga kababayan. Di ba takot na takot sila? Pero sa mga vlogger, sumasagot sa mga tanong sa kanila. Di ba kayo nakakahalata? Yung mga 18 Marines takot na tanungin ng NBI, ng ombudsman, takot sila. Pero mga kababayan ko, ang tanong, bakit sa mga vlogger, todo yung sagot, mga kababayan? Pag tinanong daig pa mga kababayan, Rowan. Oo, yung recitation talagang matindi, kala mo pinag-aralan. Di ba? Akala mo talaga pinag-aralan, mga kababayan ko. Di ba, no? Magpapagupit din ako, ng katulad, ganito. Yan, pogi-pogi. Di ba, mga kababayan? Sipin nyo maigi. Tanong ulit, bakit natatakot si Sara Duterte dito sa kanyang bank records? Anong meron? Bakit takot na takot ka? Kasi ako, mga kababayan ko, may hinahanap kaming pera ang suspecha namin nasa bangko mo, diniposito mo yung pera. 'Di ba? Sabi ng mga incorporators sa kumpanya. Nawawalan kami ng kita na ganito. Hinahanap namin. Alam naman namin na kumita, pero bakit hindi namin makita? Baka nakatago. 'Di ba? Kung wala naman, wala naman akong itatago. Wala naman talaga sa bangko ko yung hinahanap nila. Bakit ako matatakot? Puntahan nyo sa bangko. Eto, pipirma ako ng waiver, puntahan nyo. Ganun lang o kadali para mapatunayan, di po ba? Ngayon, ang tanong, bakit ayaw ni Sara Duterte? Mayroon ba siyang tinatago? Di ba? Wala na, savings yan, na withdraw na. Kahit pa kasi, Guillermo, kahit ma-withdraw yan, kahit tilanggal mo na yung laman ng bangko mo, meron kasing records yan kung magkano yung pumasok, kung magkano yung lumabas, kung magkano yung withdraw mo, kung magkano yung diniposito ng kung sino-sinong tao. Meron kasing records yan. Hindi po pwede na mawala yon, mga kababayan ko. Na ngayon, baka naman tumugma doon sa sinasabi ni Ramil Madriaga na sinasabi niya na siya daw yung nagdadala ng pera para kay Sara Duterte at mayroon siyang mga kilala na mga nagbibigay ng pera mula sa mga drug lord, mula sa mga diyan sa mga gambling lord, di ba? Lalong-lalo na diyan sa Pogo. Ganun ho kasi yung inaakusa rito kay Sara Ngayon, ang tanong, mga kababayan ko, kayo ho, kung kayo tatanungin, mga kababayan ko, bakit? Bakit si Sara Duterte takot na mabuksan yung bank records na makita yung kanyang SALN kung tutugma, mga kababayan? SALN at saka bank records Yan po di ba? Ang pagbabanggain.
at ibabangga rin yung mga testify ng mga witness na nagsasabi nga na yung mga pera ni Sara Duterte ay galing sa illegal na droga, sa mga drug lord, sa mga gambling lord, at sa mga kickback niya. Oo. So bakit? Malamang mga kababayan ko, baka totoo nga. Pakinggan natin to. Nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Yes, Jiggy, tinawag nga ni Vice President Sara Duterte na isa na namang fishing expedition ang ginagawa ng ilang kongresista at humiling na ipasampina ang kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN at kanyang bank records. Nako! Patunay lang daw ito na walang sapat na ebidensya ang impeachment laban sa kanya. Anong walang sapat na ebidensya? Kailangan nga yun dun eh. Anong walang sapat na ebidensya? Tatatakot ka nga eh. Di ba? Nagpangalan ni VP Sara nakababahala yung hiling na ilipat sa Kamara yung kustodiya kay Ramil Madriaga. Ayon sa BCS. Kita nyo, nakakabahala daw na ilipat sa kustodiya ng Kongreso sa Kamara si Ramil Madriaga. Ano nakakabahala doon, mga kababayan ko? Unang-una ho, meron nga hong pagbabanta sa buhay ng sinasabi ngang Ramil Madriaga. Di ba dapat ilipat talaga para mas safe yung kalagayan, di ba? Nung tao na magiging witness labang kay Sara Duterte. Ngayon ho, ang tanong, anong meron? Bakit ka takot na parang mailigtas, ma-safe muna si Ramil Madriaga sa poder ng Kamara? Tingin ko mga kababayan wala ho ako nakikitang katakutan kung wala kang ginagawang masama eh. Kung walang katotohanan yung mga pinagsasabi ng nagngangalang Ramil Madriaga labang kay Sara Duterte, bilang ako kunyari, si Sara Duterte, ano ikakatakot ko? Wala akong dapat ikatakot yan. Kahit nga saan nila dalhin yan eh. Kahit padalhin niya ng moon eh, di ba? Kahit dalhin nila ng kahit saan, mga kababayan. Ano kung dapat kong ikatakot? Kahit paikot-ikutin nila sa buong Pilipinas eh. Wala akong problema. Bakit? Wala eh. Alam ko sa sarili ko kung sakaling ako si Sara Duterte na sinasabi niyang malinis siya, sinasabi niyang hindi niya kilala, sinasabi niyang kung ano-anong against kay Madriaga, anong dapat ikatakot? Kaya lang nga kasi, bilang manunuri, bilang tayo usisera. Bilang mga usi tayo. Mga kababayan ko una pa lang nagsisinungaling ka na Sara eh. Kasi kung titignan kung sino ang nagsisinungaling sa inyong dalawa ni Ramil Madriaga, ikaw Una sabi mo, hindi ko kilala yan si Ramil Madriaga. Oo, hindi ko pa yan nakikita. Hindi ko pa yan nakakausap. Oo, basta yon, di ba? Doon hindi nahutugma sa mga naglalabasang mga picture, sa mga naglalabasang mga video na nagpapakita na kilalang kilala mo si Ramil Madriaga. Bakit ngayon tila parang iwas na iwas ka na gusto mo itanggi na yung tao na kilala mo naman. Isipin nyo maigi yun, mga kababayan ko. Bakit ganon? Unang-una, todo tanggi ka na hindi mo kilala. Ngayon naman na magte-testify o magiging witness laban sa iyo yung tao dahil marami daw siyang nalalaman na nandiyan pa nga daw na sinusuhulan mo ng bilyon, bilyon ang suhul una kalahating bilyon, ikalawa 1 bilyon, nung hindi pa rin tinanggap, sky's the limit na. Magkano ba ang gusto mo? Di ba? Bakit ganun? May mga ganong mga banat. Huwag ka lang tumistigo, Ramil Madriaga. Huwag na huwag kang titistigo. Basta, kung magkano gusto mong pera, di ba? Ibibigay ko. Huwag ka lang titistigo laban sa akin. Marami nga hong alam yung mama Marami, mga kababayan ko. Kaya ayan takot na takot. Sabi rin ng abogado, mga kababayan, tapusin mo natin. Special treatment daw ito, gayong may kinaharap pang
kasong kidnapping si Madriaga. Si Madriaga nga po yung nagpakilalang naging bagman umano ni VP Sara. Nako. Sagot naman ni Akbayan Party List Representative Bagman, mga kababayan, bagman. So maraming alam. Alam nyo kaya ako mga kababayan, opinion ko lang to. Isipin nyo rin kung mayroon akong puntos. Mula nang lumabas ang nagngangalang Ramil Madriaga, naglabasan din mga kababayan yung mga Marines na nagpakilalang mga bodyguard daw ni Saldico. Hindi ba kayo nagtataka? Ang naunang lumabas dito ay itong Ramil Madriaga. Kakaisip siguro nila, naisip nila na kailangan na lang natin dahil ayaw nga magpapigil, ayaw tanggapin yung pera na inaalok natin, bilyon-bilyon, suhol kay Ramil Madriaga. Ayaw tanggapin, wala na tayong magagawa. Siguro, ang gawin natin, abay kumuha na lang tayo ng pambangga. Di ba? So ngayon, naisip nila siguro, na ipambangga na lang itong mga dating tauhan ni Saldico. Ibabangga natin to. Oo, para diyan silang dalawa kung sino ang mananalo. Di ba mga kababayan, hindi nyo ba naisip yun? Akin lang yun. Kasi ganyan yung style nila Kung hindi nila kayang kung hindi nila kaya yung isang witness, kukuha sila ng pambabangga para isipin ng mga tao, kaya pala ginagawa ninyo yan, meron kayong ginagawang ganire. Style mga kababayan Di ba? Style. Ganun lang ho yung style ng mga Duterte. Alam nyo, ang mga propaganda nila madaling mabasa. Oo, ang dali-dali talagang basahin. Shell Jokno na siyang humiling sa House Justice Committee na nirerespeto nga niya yung pahayag ng bise. May pagkakataon naman daw yung bise na pabulaanan ang mga paratang sa kanya. Tingin naman ni ML Party List Representative Leila De Lima tila kabado si VP Sara at nililihis ang usapin sa halip na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Correct. Mga kababayan ko, ito'y pagpapakita ng takot. Oo. Kaya nga natatalakay natin to ng mga nakaraang araw na si Sara Duterte ay takot na takot. Nanginginig na ang karat. Mukhang totoo. Ganun din ang pagtingin at basa ni Leila De Lima Parang yung basa natin na takot si Sara Tingnan nyo mga kababayan ko, pilit nilang nililihis yung issue ni Sara Duterte. Di ba? Pilit nilang nililihis at gamit-gamit yung mga 18 Marines para ilihis yung issue pero hindi malihis-lihis. Mga kababayan hindi malihis-lihis. Di ba? Charlie Whiskey, asan galing ang bilyon-bilyon na pera na sinasabi nila? Galing din sa atin, pera din natin yun. Tingnan nyo ito. Kasi kaya mga kababayan, to si Sara Duterte, feeling ko, kaya takot na takot tong hayop na to. Mga kababayan, meron hong matinding ebidensya. Mga kababayan ko meron hong matinding ebidensya laban kay Sara Duterte. Alam nyo kung ano? Itong matinding ebidensya na hawak ni Ramil Madriaga laban kay Sara Duterte. Kaya bakit? Wag na kayong magtaka kung bakit takot na takot si Sara Duterte kay Ramil Madriaga. Matindi yung hawak na ebidensya. Our beloved Boss Mike Cervera.